So ito pala yung sinasabi ko guys, na yung latunda na nagkasakit. Tapos sinigaan natin. Sinagaan ko. So yung prevention na ginawa natin. So successful yung prevention guys. So tingnan mo yung subbal niya. Ang lusog. So yung ano talaga doon, yung buong tangkay niya kasi nun guys, pati dahon naninilaw na. So pagtabas ko, yung gitna niya, yung gitna, may ano yung gitna guys, yung parang may itim-itim tapos manilaw-nilaw. So ayun, tapos sinigaan natin. So ayun, pagkatapos na siga, mga ilang buwan, so nagsubwal siya. So maganda yung ano niya guys, maganda yung resulta ng pagsiga natin. So tumaba. So nung nakaraan, nung pag bisita ko rito guys, so nagbigay tayo ng abono complete, saka urea. So ayun yung binigay natin dito. So maganda na yung ano nila. So at least nakaano na sila, naka-adjust. So hopefully guys, makapag ano tayo dito, makapag harvest tayo ulit. So etong generation nila guys, mga pangatlo na to, pangatlong generation na. So biruin mo, pangatlong generation. Tapos yung natiba pa lang natin, dalawang puno pa lang ano. So sobrang ano talaga, hirap ng ano ng saging. So mabuti ngayon nakapag ano na sila, katikim na ng ulan. So ayan yung resulta guys. So salamat sa ulan at araw. So maganda yun sa ano ng, lalo na't nakapagbigay tayo ng ano guys, pagbigay tayo ng fertilizer, abono. So minimal lang, hindi gaanong marami kasi nakapag ano naman tayo ng herbicide dito. So magiging fertilizer naman yung ano, yung ano natin, yung mga damong namatay. So ayan, hope soon makapag ano tayo, makapag harvest ulit, makapag diba ulit tayo dito. So salamat. So yan lang muna yung update natin. Tapos yung mga subwal pala natin guys, simula ngayon mag-iipon tayo ng mga subwal na magpapalaki tayo. So hindi muna ako mag-ano ng subwal. Bali mag-iipon tayo ng pwedeng gawing macro kasi may order tayo. So hindi pa naman ngayon, matagal pa naman siguro, mga kasi nasa barko yung mag-o-order pa lang. So may balak sa paglagyan dito, malapit din dito sa area ko, mga walking distance lang naman. So balak niyang itry yung ano natin, yung macro natin. So ito guys, lahat ditong ano ko, lahat ditong pananim kong saging, so direct to lahat. So okay na rin ngayon, at least nakapag ano na sila. Kung titingnan nyo, maganda dong ano, de-leafing na lang to. Linis-linis ulit, maintenance ng mga dahon. So laging na ulan. So ito yung epekto ng laging na ulan guys sa pananim na saging natin. So ito, nagkakasigatuka siya na gumaganto to. Kakaano yung ano, nagiging brown yung ano pagsiging na ulan. So sunod-sunod na ulan, mga ilang linggo na walang tigil, ganun yung ano. Kawawa yung ano nun, kawawa yung dahon saging, hindi makapag ano ng tawag dito, yung kasi sa dahon lang sila kumukuha ng, lalo na pag araw, hindi na arawan. So yung dahon nagbibigay sa kanila ng ano, bukod sa ugat guys, malaki din yung ambag ng dahon. So nag-ano ng mga sumisip-sip ng mga ano yan, mga nutrient din, lalo na sa araw kailangan nila. So hindi rin maganda yung ano, so hindi rin maganda sa saging yung laging na ulan. So
So tag-init, pwede pang makasurvive yung saging. Basta may alalay ka na foliar. Foliar ang tawag nila doon. Diyan, ni-spray sa dahon. So, yun. So, thank you very much guys.